Maabot pa ng internasyonal na batas ang kabila ng mga hangganan at makapagbigay ng hustisya kapag nabigo ang mga lokal na sistema. Sa malalim na pagsusuring ito, aalamin natin kung paano bumubuo ng kasong kriminal ang International Criminal Court, mula sa sandaling magkaroon ng alegasyon hanggang sa paglilitis, gamit ang mataas na kaso ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Pwede bang managot ang isang kasalukuyan o dating pinuno ng Estado para sa libu-libong pagkamatay? Hindi lang ito isang legal na proseso. Ito ay isang pandaigdigang paghahanap ng hustisya. Ito ang paano bumubuo ng kaso ang ICC, ang mga Duterte Files. Ang International Criminal Court o ICC ay ang kauna-unahang permanenteng hukuman sa mundo na nilikha para imbestigahan at usigin ang mga individual, hindi mga estado, para sa pinakamalubhang krimen sa buong mundo: genocide, crimes against humanity, war crimes, at crimes of aggression. Itinatag noong 2002 sa ilalim ng Rome Statute, ang ICC ay naka-headquarter sa The Hague, Netherlands, at sinusuportahan ng 124 na state parties. Mahalaga, niratipikahan ng Pilipinas ang Rome Statute noong 2011, kaya ang mga diumano'y krimen ni Duterte sa pagitan ng 2016 at 2019 ay sakop ng jurisdiksyon ng korte, kahit pa umatras ang bansa noong 2019. Narito ang isang mahalagang legal na punto. Sa ilalim ng Artikulo 127 ng Rome Statute, ang pag-atras ay hindi nakakaapekto sa jurisdiksyon sa mga krimen na nagawa habang ang isang bansa ay miyembro pa. Sinusunod ng ICC ang isang nakabalangkas na 4 na hakbang na proseso para bumuo ng kaso. Una, paunang pagsusuri. Pangalawa, formal na investigasyon. Pangatlo, kumpirmasyon ng mga akusasyon. At pang-apat, paglilitis at pagpapataw ng sentensya. Halina't suriin natin ngayon ang bawat hakbang ng detalyado, kung paano ito gumagana sa pandaigdigang batas, at kung paano ito nangyayari sa kaso ni Duterte. Tinitingnan muna ng ICC prosecutor kung kaya at dapat bang kumilos ang korte. Kasama rito ang jurisdiksyon. Nangyari ba ang krimen sa isang miyembrong estado o ginawa ng isang mamamayan nito? Katanggap-tanggap ba? Seryoso ba ang kaso at ayaw o hindi kayang magsampa ng kaso ng mga lokal na sistema? At ang interes ng hustisya, makakatulong ba ito o makakasama sa mga biktima at naapektuhang populasyon? Noong Pebrero 2018, sinimulan ni Prosecutor Fatou Bensouda ang pagsusuri sa mga alegasyon na libu-libong sibilyan ang sistematikong pinatay sa tinatawag na war on drugs ni Duterte. Ang reklamo ay inihain ng abogado na si Jude Sabio, na may dokumentasyon mula kay Senador Antonio Trillanes IV at mga grupo ng karapatang pantao tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch. Kasama sa ebidensya ang mga police watch list, mga pampublikong talumpati na nag-uutos ng karahasan, at mga testimonya sa Senado mula sa mga sinasabing miyembro ng DDS. At sa kabila ng pag-alis ni Duterte noong 2019 mula sa ICC, nagpasya ang korte noong 2021 na nanatili ang jurisdiksyon nito, dahil nangyari ang mga sinasabing krimen habang miyembro pa rin ang Pilipinas. Noong Setyembre 2021, pinuksan ng ICC ang isang buong investigasyon. Kaya, ito ang ginawa nila. Una, pagdating sa pagkalap ng ebidensya, kumuha sila ng mga pahayag mula sa mahigit 200 pamilya ng biktima. Kumuha rin sila ng mga testimonya mula kina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato na umamin sa pakikilahok sa mga operasyon ng Death Squad sa ilalim ng utos ni Duterte. Bukod pa rito, tiningnan nila ang mga pampublikong tala ng marahas na pananalita ni Duterte, kasama na ang mga pahayag niyang papatatayin ko kayo. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mahahalagang konsepto. Ang isa, ang command responsibility. Sinadya ba ni Duterte na utusan o pinahintulutan ang mga pagpatay? At ang isa pa ay kung ang mga pag-atake ay malawakan at sistematiko, itinutok ba ang mga ito sa mga sibilyan at bahagi ba ng patakaran ng Estado? Pero alam mo, may mga balakid. Tumanggi ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan at binalaan pa ni Duterte ang mga opisyal ng ICC ng pag-aresto. Kaya, paano tumugon ang ICC?
Well, nangalap sila ng ebidensya sa pamamagitan ng mga dayuhang NGO, mamamahayag, at mga whistleblowers na humihingi ng asylum. Ginamit din nila ang mga ulat ng UN Special Rapporteur at mga pagdinig sa Senado. At sa wakas, pagsapit ng 2024, kasama sa investigasyon ang isang confidential na warrant of arrest, na kalaunan ay kinumpirma sa simula ng 2025, nang maglakbay si Duterte sa ibang bansa at dinakip. Ito ay isang kritikal na yugto ng pagpapatunay na ginagawa bago magsimula ang anumang paglilitis. Kailangang ipakita ng prosekusyon na may matibay na batayan upang maniwala na nagkasala ang akusado. Ang Pre-Trial Chamber 1 ang nakatalaga sa kaso ni Duterte. Nakatakda ang pagdinig sa Setyembre 23, 2025. Kaya sino ang kasama? Pinamumunuan ng ICC prosecutor ang isang grupo ng mga eksperto, analyst at field investigator. Si Duterte ay kinakatawan ni Nicholas Kaufman na naghain ng mosyon upang i-disqualify ang dalawang hukom, isang petisyon upang i-dismiss batay sa political bias, at isang kahilingan para sa pansamantalang paglaya. Mahigit 200 Pilipinong biktima ang sumama sa pamagitan ng Office of Public Counsel for Victims. Kabilang sa mga kasong inihain ang mga krimen laban sa sangkatauhan, pagpatay, mga pag-atake na sinang-ayunan ng Estado laban sa mga sibilyan, at posibleng torture at sapilitang pagkawala. Ang legal na balangkas dito ay ang Artikulo 7 ng Rome Statute at ang Command Responsibility Clause sa ilalim ng Artikulo 28. Noong Mayo 2025, tinanggihan ang pagtangka ni Duterte na i-disqualify ang mga hukom. Binigyang diin ng korte ang pagiging walang kinikilingan at kalayaan ng hudikatura. Kapag nakumpirma na ang mga kaso, magsisimula na ang pampublikong paglilitis. Kabilang sa mga pangunahing katangian ng mga paglilitis sa ICC ay walang hurado, sa halip ay mayroong 3 panel ng hukom. Bukas ang mga paglilitis na may mga panukalang proteksyon para sa mga mahinang saksi. Dapat patunayan ng prosekusyon ang pagkakasala ng walang makatwirang pagdududa. Sa kaso ni Duterte, maririg ng korte ang mga pahayag ni Las Cañas, Matobato at mga pamilya ng mga biktima. Babanggitin ng prosekusyon ang mga pampublikong pahayag ni Duterte bilang pag-amin. Maaring igiit ng depensa na walang direktang utos na ibinigay, na ang mga saksi ay may motibong politikal, at na may mga umiiral na reforma sa loob ng bansa upang parusyahan ang pang-abuso. Kung mahatulan, maaring humarap si Duterte sa 30 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong na ang sentensya ay sisilbihan sa isang kasosyong bansa tulad ng Netherlands o United Kingdom. At tandaan, may karapatan din si Duterte na umapela at maaring maghain ng paglabag sa due process. Kaya, ano ang mangyayari kung si Duterte ay mahatulan o mapawalang sala? Kabilang sa mga sitwasyong pampolitika ay kung ang mga opisyal ng Pilipinas ay pipiliting sumunod, kung palalakasin o pahihinain nito ang pandaigdigang kredibilidad ng ICC, at kung ano ang magiging epekto nito sa mga kaalyado sa politika ni Duterte at sa eleksyon sa 2025. Kung titingnan ang mga pangyayari sa kasaysayan, si Charles Taylor ng Liberia ay nahatulan at sinentensyahan ng 50 taon, si Omar al-Bashir ng Sudan ay patuloy pa ring umiiwas sa pag-aresto at si Uhuru Kenyatta ng Kenya ay pinawalang sala dahil sa kakulangan ng kooperasyon. Ang kaso ni Duterte ay isa ng pagsubok sa jurisdiksyon sa mga dating pinuno ng Estado, ang kapangyarihan sa pagpapatupad ng ICC at ang kakayahan ng demokrasya ng Pilipinas na harapin ang mga nakaraang pang-aabusyo. Ang proseso ng ICC, mula sa paunang pagsusuri hanggang sa paglilitis, ay mahaba, masusi at madalas na pinagtatalunan. Ngunit isang bagay ang malinaw, sa kaso ni Rodrigo Duterte, ang gulong ng pandaigdigang hustisya ay umiikot, mabagal, ngunit tiyak. Ang mangyayari sa mga darating na buwan ay hindi lamang magbibigay kahulugan sa legasya ni Duterte, kundi pati na rin sa kinabukasan ng International Criminal Court at sa pandaigdigang laban para sa karapatang pantao. Kung nakatulong sa inyo ang pagtalakay na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mga susunod pang malalimang pagsusuri. Salamat sa panonood. Ito ang Paano Bumubuo ng Kaso ang ICC, ang mga Duterte Files. Disclaimer, ang video na ito ay nilikha para sa layuning pang-edukasyon at impormasyon lamang. Naglalahad ito ng mga pampublikong impormasyon, opisyal na tala, legal na proseso, at pagsusuri ng mga eksperto hinggil sa International Criminal Court ICC,
at sa kaso na kinasangkutan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Ang nilalaman ay hindi naglalayong siraan, akusahan o hatulan ang sinumang individual. Lahat ng tao ay ipinapalagay na inosente hanggat hindi napatutunayan ang pagkakasala sa korte. Ang mga pananaw na ipinahayag sa video na ito ay hindi sumasalamin sa opisyal na posisyon ng ICC, ng gobyerno ng Pilipinas o ng anumang pampolitikang entidad. Ang video ay hindi kaanib o ine-endorso ng anumang institusyon ng gobyerno o legal. Ang ilang material na ipinakita, tulad ng mga testimonya, legal na mosyon at ulat, ay binanggit para sa kalinawan at hindi automatikong kumakatawan sa mga katotohanang tinanggap ng korte.